Ano naman yung sa tingin mo isang bagay na sasalamin sa pagkatao mo? Hirap na. Kung sasalamin lang din sa pagkatao ko, siguro ano na lang, libro. Kasi nandun na lahat things, di ba? Lahat ng types, ganyan, every chapters, may mga bagong nangyayari, pero hindi ko kasi talaga ma-explain. So, siguro nandun na siya lahat. Parang, kung life is a mystery, parang, I am a mystery, parang gano'n. Something like that na, gano'n na. Ano naman yung bagay or hindi malilimutang sandali ni Miss Joanna? Ano ba? Ano yung hindi ko malilimutan sandali? High school life, tas graduation, yun. Super, yung nakita ko yung mga kaklase ko ng mga time na yun. Parang yung buong 4 na taon na pinaghirapan namin, pinagsamahan natin, lahat nag-flashback. Na parang it's time to go, pero ayoko pa. Pero we have no choice, ganun talaga, di ba, move on. Tapos, ayun, every time na, nagsasucceed ako, tapos, may mga sorrows, yun, yung mga bagay na hindi ko makakalimutan, ganun. Kasi, yung mga time na, na-recognize ako, nagsasucceed ako sa mga ginagawa ko. Siyempre, di ba, para motivation, para gumawa ulit ako ng bago. Yung mga sorrows naman, motivation din, para mag-move on ako, para maging better ako. So, ayun, para, isip ko lang, hindi na ako babalik sa sitwasyon na yun. So, maraming salamat sa oras, Miss Joanna. Alam ko lahat sila na nakarinig na sa kwento mo, na maraming napulot na aral. Sa lahat, nandito po tayo ngayon sa munting tahanan ng pamilya mo sa kung saan ay mga kapanayan natin ang may bakay na si Mrs. Maravillosa. Unang sa lahat, nagpapasalamat po ako kasi pinaunlakan niyo po kami para kapanayan ng web. Sino po kayo bilang si Mrs. Maravillosa? Sabi ko lang na bilang isang bahay, ako ay isang simple tao at mabuting may bahay. Ano po rin ang pamilya meron kayo? Ang pamilya namin ay masasabi kong isa sa aming pagmamalaki kong pamilya dahil nagtutulungan kami sa mga problema na lagi kami nag-uusap kung ano yung dapat gawin sa mga problema namin, masayahin. Ano klase po kayong tao sa mga ng iyong pamilya at mga kaibigan? Sabi ko na ako ay matulungin sa aking mga pamilya sapagkat pag may problema sila, pinatulungan ko sila. Masayahin din. Sa pagdating naman po sa katangian, anong meron kayo na masasabi niyo na kayo lang meron pero sa iba wala? Kalunan na meron ako, wala sa kanila. Siguro yung pagiging malikhain ko. Hindi kasi akong gumawa ng mga drawing, magpuputing-puting. Basta ako, creative. Ayun. So, pwede po ba kayong magbigay ng mga bagay na nangahaan na nagawa niyo sa inyong kapwa? Isa sa masasabi ko na ang nagawa ko sa akin ay yung matulungan yung mga bata na kung saan nahihirapan silang magbasa kung mga non-reader. Pag may time talaga ako, tinutulungan ko yung mga bata na matutong magbasa. Kasi syempre kahit malalaki na sila, may mga ilan-ilan pa rin mga bata na hirap o talagang hindi marunong bumasa. Siguro naman po marami kayong bagay na pinahihiligan at syempre meron din pinaayawan. Pwede po bang malaman namin kung ano yung mga bagay na pinahihiligan at kung pinaayawan natin? Sa mga bagay na pinahihiligan ko, ako yung tipo ng tao na mahilig magbasa ng libro. Tapos, manood syempre ng TV. Kasi pag nanonood tayo ng TV, marami tayong mga nakukuha mga information about sa ating government, kung ano na nangyayari sa ating kapaligiran. Dapat maging aware tayo sa mga situations na kung ano yung mangyayari sa ating gobyerno or sa ating
kapaligiran in the future. Siyempre, kung nababasa ka ng libro, marami kang mga natutulong bagay na kung saan nakapagpapalawak ng kaalaman. May mga bagay po ba kayo na nagawa na nakapagpabago sa mga kakilalaan sa sarili niyo? Bagay na makakapagpabago sa mga kakilalaan sa sarili niyo na nagawa niyo? Siguro yung isang bagay na nakapagpabago sa akin ay nung in-encourage ko ng mga kakilala ko na sumali sa isang contest, yung storytelling, pagsasalaysay ng kwento kung saan sa sarili ko, alam ko na syempre bago lang ako doon, hindi ko pa alam kung paano yun. Pero nung nagawa ko naman siya, kung saan nagbigay siya ng karangalan sa akin. Akala ko hindi ko magagawa, pero nagawa ko. So, ibig sabihin, kaya kong gawin. So, dahil po yan, meron po ba kayong bagay na minimik o pinapangarap? Tapos pinalagay mo ngayon, syempre, di ba? May mga bagay po ba kayo na minimik? Syempre, gusto ko itaguin yung aking pamilya sa maayos at mabuting paraan. Siguro, isa na rin ay yung pagkakaroon gusto ko magkaroon kasi talaga ng negosyo upang maipagulid ko yung aking pamilya na maayos. Pwede po ba magbigay din kayo ng bagay na pwedeng salamin sa inyong pagkatao ninyo? Bagay na pwedeng may salamin sa aking pagkatao. Crayola. Bakit po? Crayola, kasi di ba ang Crayola, nagbibigay ng kulay. So, kumbaga, yung aking sarili, inahan ko lang sa isang Crayola sapagkat gusto ko yung mga bata, matuto sila na magkaroon ng makulay ng kanilang puso, kumbaga magkaroon sila ng pag-asa na makamit yung kanilang miniliit sa pamamagitan ng pagpupursige o sa pamamagitan ng sapat na edukasyon. May mga bagay po ba kayo na sa tingin hindi nyo makakalimutan at hanggang sa pagtanda ay pwede nyo maipagmalaki at masabi sa mundo na nagawa nyo yung bagay nyo? Siguro ay yung pagsali ko sa contest. Kasi hindi ko naman kumbaga parang umisa wala akong confidence sa sarili ko. Hindi ko akalain na magagawa ko sa bagay. Pero siguro dahil rin sa mga kaibigan ko, mga kilala ko, at dahil na rin sa nagtiwala sila sa akin, kaya siguro ang bagay na yun, isang bagay na gusto kong gawin, magagawa ko. Dahil na rin sa tulong na ating mga kaibigan. Yun lang po na maraming salamat po sa oras na binagay niyo sa akin. Maraming salamat. So yun po, narinig po natin ang mga bagay na sasabi natin na pwede natin siyang maiharap tulad sa ating pagkasambayan na walang iba kundi si Rizal. Sana yung mga naibahagi niya sa atin ay nagsilbing inspirasyon lalo na sa ating